Sa hapon pong ito ay pag-usapan na natin ang Matthew 23. Wow. We've made great progress. At sa Matthew 23, mapapansin po natin kung paano nirebuke ng Panginoon ang mga scribes and Pharisees. So in this section, we can see at least three parts. First of all, bakit niya sila nirebuke? Because of their characteristics from verses 1 to 7. And then, binigay din ng Panginoon ang kanyang warning at reminder sa verses 8 to 12. And then the third part would be the 8 woes against them from verses 13 to 36. And of course, the end of the chapter would be yung pagdadalamhati ng Panginoon para sa Jerusalem. But may the Lord bless our short time of study. Let's pray. Maraming salamat aming Panginoong Diyos sa kabutihan niyo sa amin, sa bawat isa, sapagkat kayo nga po, Panginoon, ang tunay na kumikilos sa buhay ng inyong mga anak. Salamat po sa mga panalangin na ipahayag na, sapagkat bago pa namin sabihin ay alam na ninyo, Panginoon. You are such a good and gracious Father. Salamat dahil higit na alam ninyo, Panginoon, ang aming kailangan. And so, you continue to work in the life of each one of us. And we pray na kayo po ang nais namin maluwalhati sa lahat ng ito. Bless our time of study, and may Holy Spirit lead us into an understanding of your truths. We commit all of these things in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Now remember, ang kausap ng Panginoon dito ay maraming mga tao, the multitudes, and kasama din ang kanyang mga disciples. At pinaliwanag niya, at sabi nga, isa na ito sa mga pinaka-strong words ng ating Panginoon sa Kristo. So, once again, pansinin natin, ano ba ang katangian nito mga scribes and Pharisees according to verses 1 to 7? First of all, binabanggit in verse number 2, that they sit in Moses' seat. Yun yung term na ginagamit kapag sila ay nagtuturo. Ibig sabihin, sa kanila ay pinagkaloob ang karapatang ituro ang kautusan na binigay ng Diyos kay Moses. And literally, meron talaga tinatawag na upuan ng mga tagapagturo, those who have the authority to do that. Now, that's fine. But the problem is, hanggang doon lang yun. Parang na kanilang malaking karangalan yung posisyon na ibinigay sa kanila. Secondly, wala na silang integrity or honesty. Bakit? Kung mapapansin niyo sa verse number 3, sabi ng Panginoon, sinasabi nila pero hindi nila ginagawa. So hindi sila magandang role model. Diba? Sabi nga ng Panginoon, gawin ninyo yung sinasabi nila sapagkat meron namang tama, huwag niyo nalang tutularan yung kanilang mga gawa. Alam natin ang tawag sa mga taong ganon. Of course, i-emphasize ng Panginoon in many parts of this chapter, hypocrites. Talagang sila'y mapagpanggap. And that is a warning to all of us, especially if we have been studying the Word of God and teaching the Word of God for some time. Kailangan bilang taga-bahagi ng salita ng Diyos, una, matuto tayong makinig sa Diyos. Mag-aral tayo ng Kanyang mga salita at dun pa lamang mag-overflow na maituturo natin yung pinahayag sa atin ng Diyos. Kasi hindi mo naman pwedeng ibigay kung wala sa iyo eh. Or else we will become just fake. Doon mangyayari na pwede natin ituro sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, sa mga taong malapit sa atin, and even beyond, yung mga higit pa. Pero kailangan may itinuro muna ang Diyos. This is a reminder dahil mas madali daw na magturo ng mga bagay, alam lang natin head knowledge, yung bang theory, pero walang practice. So, ang paalala sa atin, walk the talk. Kung may sinasabi tayo, siguraduhin natin ang buhay natin ay nakaayon mismo sa salita ng Diyos para pag sinabi natin may credibility. Yun ang nawala sa kanila. Binigyan pa ng Panginoon ng example in verse number 4 of our passage. Anong daw kanilang ginawa? For they bind heavy burdens, hard to bear, and lay them on men's shoulders, but they themselves will not move them with one of their fingers.
Ayos lang sa kanila. Kahit mabigatan ang mga tao, kaya ang tawag heavy burdens, mahirap dalhin. Ang problema, kahit sila, ayaw nilang gawin yung mga mahihirap na bagay. Yung illustration na po, kahit isang daliri daw, hindi sila magbubuhat. Para bang exempted sila? Hindi dapat eh. Sila nga ang tagapagturo. Dapat una silang gumagawa noon. Kaya they were out of touch with reality eh. At diba yan din ang puna sa marami na yung mga leaders, especially in the government. Madali sila magpasa ng batas o magsabi gagawin, pero hindi nila nararamdaman yung kalagayan ng ordinaryong tao. Kaya kahit mahirapan yung mga tao, ayos lang, hindi naman sila kasama dun eh. That was the condition of these religious leaders in Israel. Now, in opposite, alam natin, ang Panginoong Jesucristo is called as the burden bearer. Siya yung tagapagdala ng bigat. Hindi siya nagbibigay ng kabigatan. Di ba? We all know about Matthew 11:28 and 30 where the Lord says, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light." Opposite these religious leaders. Pangatlong katangian nila, they were men pleasers. Yun talaga yung kanilang ginagawa para makita lang ng tao. Sabi sa verse 5, "But all their works they do to be seen by men." In fact, meron pa nga daw silang tinatawag na phylacteries. Yung mga maliliit na leather boxes. Tapos sa loob nun, may mga maliliit na scrolls. Yung mga maliliit na papel na may nakalagay na scriptures. At yan, nilalagay nila sa noo o kaya sa wrist na tinatalian ng leather straps. Ang problem, gusto nilang ipakita, literally sinunod nila yung sinasabi sa Deuteronomy 11:18. Ang salita ng Diyos dapat nasa kanilang ulo. Ginawa na lang literal talaga, ano? Para makita at pagandahan pa. Bakit? Kailangan, galing naman niya. At meron pang utos patungkol sa kanilang borders ng kanilang damit. Yung lalayan, kailangan malaki. Kitang-kita, pansing-pansin, according to Numbers 15, 38-40. Ang problema, they were good in the literal execution. Pero yung letter of the law, bakit ibinigay yun? Yun ang hindi nila ginagawa. Imbis na isa-isip at isa-puso. Wala. Puro para lang makita ng iba. In verses 6-7, ano pang kanilang ginagawa? They love the best places of feasts and the best seats in the synagogues, greetings in the marketplaces, and to be called by men, Rabbi, Rabbi, or Teacher. Teacher. Yung kasiyahan nila. Pag may okasyon, gusto nila yung pinakamagandang lugar, yung pinakamataas na pwesto. At masaya-masaya sila kapag binabanggit yung title bilang pagkilala sa kanila. But the problem is, they were insensitive to God. Di na nila inaalam ano bang tingin nyo, Panginoon. Kaya tumagal ang panahon, naging kalos na yung kanilang mga puso. Matigas na kanilang puso. Hindi na nila alam, baliktad pala sa nararamdaman ng Diyos para sa kanila. Yun ang kanilang katangian. Anong paalala ng Panginoon? The second part, the Lord's warning and reminder from verses 8-12. Sabi ng Panginoon, huwag sila ang tularan nyo. Bakit? Sa verse number 8. But you, do not be called Rabbi, for one is your teacher, the Christ, and you are all brethren. Do not call anyone on earth your father, for one is your father, he who is in heaven. In verse 10, and do not be called teachers, for one is your teacher, the Christ. Obviously, makikita agad natin, this is spiritual. Sabagat hindi naman pinagbabawal na tawagin mo ang iyong ama na tatay o ang mga guro na guro. Pero ang sinasabi dito, hindi mo hinahanap yung pwesto na dapat para sa Diyos. Sa Kanya lang yan eh. Iisa lang ang totoo nating teacher at iisa lang ang totoo nating ama. Huwag mong susubukin pumantay. That was their problem. Wala kasing katulad ng Panginoon. So dito pa lang, sa simula pa lang, makita na natin ang mga bagay na pwede nating matutunan. We should not, first of all, be self-seeking. Huwag puro sarili ang hinahanap o yung gusto ng sarili. Pangalawa, huwag tayo masyadong ma-enamor o mabighanin doon sa mga titles na binibigay ng tao.
lalo na kung ito ay sobra-sobra sa nararapat. Pangatlo, bilang anak ng Diyos, pantay-pantay tayo sa harapan niya. Kaya tinatawag tayong magkakapatid sa Panginoon. You are all brethren. And fourthly, ang Diyos lang naman talaga ang karapat-dapat sa pinakamataas na parangal, because again, only Christ is our true teacher and God is our true Father. Mailagay sa tamang, di ba, pagkilala ang Diyos ang pinakamataas, ang tao mas mababa sa Diyos. Ang commentary ni Spurgeon sa bahaging ito, in the Church of Christ, all titles and honors which exalt men and give occasion for pride are here forbidden. Totoo naman, di ba? Yun ang gustong i-emphasize ng Panginoon, na kung ito ay abot sa punto na tao na itataas at magkakaroon ng pagmamayabang ng tao, bawal na yung sa harapan ng Diyos. Yun ang ayaw mangyari. And yet, they did that. And somehow, naisip ko tuloy, gaano rin natin nilalabag ang kautusan ito? Gaano karaming tao, sayang-saya sila kapag napakaganda ng titles na binibigay sa kanila. Hindi sila makontento dun sa ibinigay ng Bible na dapat na itawag. Yung mga tinatawag natin honorific titles, para bang merong dakilang tao. Pero hindi ba, yun nga, ang Diyos ang totoong dakila eh. So I think the key is not to give inappropriate honor or excessive spiritual authority. Higit pa sa pinapayagan ng Diyos. Again, hindi masama to call people by titles, but siguraduhin natin tama yung motive at ang Diyos ang totoong naitataas. Kaya ang sinulat ni D.A. Carson, we must say that the risen Christ is as displeased with those in His church who demand unquestioning submission to themselves and their opinions and confuse a reputation for showy piety with godly surrender to His teachings as He ever was with any Pharisee. Hindi na nalulugod ang Panginoon sa iglesia kapag may mga tao na mag-aakto na parang sila ang Diyos at hindi ka pwedeng magtanong. Sinabi ko dapat gawin na. Because, again, people need to know sometimes, and may mga taong honest ang questions, you just have to know. Why? Okay lang yun. At kapag pinagpalit natin yung godliness sa pagpapasakop ng gano'n, again, without understanding, we become blind followers. Ang Diyos lang, again, ang karapat-dapat sa buong buo na pag-surrender. And these are very, very serious words. Habang pinag-aaralan ko, totoo nangyayari pa rin sa panahon natin. So we should also be very, very careful. Yan ang warning ng Panginoon. So what's the alternative? Ano dapat yung gawin natin kung hindi sila dapat tularan? Sabi ng Panginoon in 11, but he who is greatest among you shall be your servant. Alam natin to, pero madali ba itong gawin? Mahirap yan. Alam natin, by our human nature. Bakit? Ang expectation ng tao pag sinabing greatness, gaano karaming tao sumusunod sa iyo, gaano karaming mapapasunod mo o may control ka sa kanila. But again, the standard of the Lord is different. Siya na pinakadakila ay dumating para maglingkod. Kaya tayo rin, yun ang standard dapat natin. At sabi niya sa 12, and whoever exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Very, very opposite the pride of these religious leaders. Kaya kung totoong tagasunod tayo ng Panginoon, we will follow the path of humility. Diba? Ang nagpapakababa, ang itataas ng Panginoon. And we will be willing to be like the Lord Jesus Christ, to serve others. At kapag nangyari yun, that's the time God can use us to a greater degree of influence. Bakit? Kasi siya na ang naitataas, napaparangalan. Ingat tayo kapag tayo ang natataas. And that's our Lord's reminder to them, and hopefully we can get something from that as well. Papasok tayo sa pangatlong bahagi. At dito na nga, yung mabibigat na statements na bibitawan ng Panginoon, the 8 woes that Jesus pronounced against them from verses 13 to 29. Paulit-ulit,
Sa bahaging ito, sasabihin ng Panginoon yung mga salitang, "Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites." Yung mga salitang, "Woe to you," ang ibig sabihin, you are guilty and will be punished. Talagang nagkasala sila at kailangan silang parusahan. Again, very, very serious statement ng Panginoon para sa mga leaders of Israel. At ang observation nga ng isang commentator si Benson, kung meron daw 8 blessings na binanggit ang Panginoon on His Sermon on the Mount, dito naman 8 woes ang kanyang binanggit. So, kabaliktaran. At kapag dinescribe daw, sabi ni Ellicott, malamang ito na ang isa sa pinakamahigpit o pinakamabagsik na mga salita na binitiwan ng Panginoon, lalo na bilang paghatol sa kanila. We enter in these verses on the sternest words of condemnation that ever came from our Lord's lips. Pero tanda po natin, habang binabanggit ng Panginoon ang mabibigat na salita, may kasama tong awa sa kanila. Because it's also the God of compassion. Nung minsan ginamit ng Panginoon yung term na woe, may kasamang awa eh. In Mark 13:17, ang sabi niya, "But woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days." Sa panahon ng paghatol ng Diyos, kapag may buntis at nag-aalaga ng baby, kawawa. Nawa ang Panginoon sa kanila sa magiging kalagayan nila after this time. So, magkasama yon. Meron siyang paghatol sa kanila, pero in-express din niya yung kanyang pagkaawa sapagkat ayaw niyang magpatuloy sila sa kasalanan. Nagpapakita ng Panginoon, siya talagang nakakaalam ng puso ng tao. Alam niya ibig sabihin ng pagpapanggap at ng kasalanan. At ang Panginoon, magiging tapat siyang tagapagpahayag ng salita ng Diyos. And you could imagine, habang sinasabi ito ng Panginoon sa mga tao, nasa loob sila nasa temple area sila, marahil may mga ilan pa dyan ng mga religious leaders na natili para makinig. Ano yung first woe? In verse 13. "But woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you shut up the kingdom of heaven against men, for you neither go in yourselves, nor do you allow those who are entering to go in." Isa sa pinaka-nakakatakot gawin ay yung isara mo ang pintuan papunta sa kaharian ng langit. Yun daw ang kanilang ginawa. Hinadlangan nila ang mga tao para pumasok sa kaharian ng Diyos at sila mismo ayaw nila. Hindi ba yan mismo ang plano ng Diyos para tawagin ang taong makasalanan patungo sa Kanya? Kaya nga niya pinadala yung Kanyang anak para tawagin ang makasalanan para lumapit sa Panginoong Hesus. Tapos, bigla mong isasara. Paano nila ginawang isara? Kasi, mas matimbang pa sa kanila yung kanilang tradisyon at sariling katuruan, kaya tinanggihan nila ang Panginoong Hesus. Second woe, in verse 14. "Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you devour widows' houses, and for a pretense make long prayers. Therefore you will receive greater condemnation." Papaano mangyayari na ang mga tagapagturo ng salita ng Diyos habang nananalangin ng napakahaba para ipakita sa mga tao, sa kabilang banda, inaabuso ang mga mahihirap at walang kalakasan? Pinagsabay nila. And marami siguro, hindi na nagrereklamo, takot sa kanila. Anong pinagkaiba niyan dun sa, alam nating tumatakas ngayon, isang prominent religious leader? Ayaw na magpahanap. Hindi yun siya ang anak ng Diyos. At kung hindi daw kalooban ng Diyos, mapapasa kanya ba lahat ng kayamanan? Pero galing sa mga ordinaryong tao, mga sumusunod sa kanya. Tignan niyo yan, yung pag-abuso sa mga tao. No wonder they will receive greater condemnation. So makikita natin, may levels of punishment, may levels din of reward. At isa sa pinakamatindi na pagpaparusa ng Panginoon sa mga mapagpanggap at mapang-abuso o mapagsamantala. Napakabigat nun. Third woe in verse 15. "Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites,
For you travel land and sea to win one proselyte, and when he is won, you make him twice as much a son of hell as yourselves. Para sa kanila, okay lang mag-take great effort. Talaga namang pupunta sila sa malayong lugar para magkaroon ng isang convert, yung tinatawag nating proselyte. Ang problema, pag meron ng na-convert, sabi nga ng Panginoon, mas masama pa kaysa sa dating kalagayan. No, in reality, di ba, minsan, pag tinitingnan natin, nakakita tayo ng mga Mormons o yung mga J-Dubs ang tawag nila, Jehovah's Witnesses. Minsan parang nakakahiya sa isang Kristiyano. Bakit? Ang sisipag di ba? Kainitan, pupunta, para bang lahat pupunta. Pero, kung may ma-convert man sila, sa palagay nyo sa nang tungo ng mga tao yun, hindi ba sa impyerno pa rin? Sapagkat mali ang kanilang tinuturo. Now, that should cause us once again to reflect and say, kung tayo ay magdala ng katotohanan at nasa atin ang mabuting balita ng kaligtasan, hindi ba tayo ang may dala nung pag-asa ng mga tao sa Panginoong Hesus? Hindi ba tayo yung dapat nagbibigay sa mga tao ng mensahe ng kaligtasan? Sana encourage tayo nito. Fourth woe, verse number 16. Woe to you, blind guides, who say, whoever swears by the temple, it is nothing. But whoever swears by the gold of the temple, he is obliged to perform it. Alam niyo nangyari sa kanila? Baliwala yung tahanan ng Panginoon. Pero kapag may articles of gold sa loob, at alam naman natin, kasama sa design ng Diyos, may mga gold artifacts dyan, at doon ka nanumpa, yun ang may kabuluhan. Bakit? Mali na yung kanilang pagtanaw. Ang nakalimutan nila, lahat ng pangako sa Diyos ginagawa. At kaya dapat mahalaga at sundin. Kaya 2 beses binanggit ng Panginoon sa kanila, fools and blind. Mga mangmang at bulag. Bakit? Nakalimutan nila anumang ginagawa para sa Diyos. Hindi lang dahil sa mayroon kang iginagalang na magandang bagay dyan. In fact, sa verses 21 to 22, he who swears by the temple swears it, and by him who dwells in it. Verse 22, and he who swears by heaven swears by the throne of God and by him who sits on it. Ang Diyos ang lahat. Lahat. I think this is also a good reminder to us, mga kapatid. Sa tinagal-tanagal natin pumupunta sa iglesia ng Panginoon, bakit tayo pumupunta? At para kanino? Para sa Diyos ba? Nakakatagpo sa atin. Dapat ganun, Every time we gather together to worship, it is because of the Lord. Huwag natin mamiss yun. So many have already forgotten. That's why they can come and they can go. Walang nabago because they did not truly worship God. Paalala yan. Fifth woe, verse 23. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you pay tithe of mint and anise and cumin, and have neglected the weightier matters of the law, justice and mercy and faith. These ought you to have done without leaving the others undone. Yung kasabihan natin, di ba? They were majoring on the minors and minoring on the majors. Pag mahalaga yan, sabi nila, okay lang yan, kahit di mo sundin. Pero yung hindi masyadong mahalaga, dun sila masyadong nakatutok. Okay lang naman sabi ng Panginoon, hindi niya pinagbawalan mag-tithe sila ng mint, anise, and cumin. Pero ibig sabihin, napaka-meticuloso nila. Ang problema nga, dahil hindi na sila in tune with God, hindi nila alam yung mas pinapahalaga ng Diyos, which is the weightier matters of the law like justice, mercy, and faith. And that's being selective. I think ang message sa atin, madali tayong makontento at matuwa. May nagawa na naman ako para sa Panginoon. Di ba? Okay, nagawa ka ng obligasyon ko, magkaka to worship, that's it. Have we ever thought, ang tinitingnan ng Diyos again yung puso natin, yung naglo-long for Him? May nagawa ko na namang manalangin Oh, may outward form, but did we truly communicate with God? Or nakapakinig na naman ako, talaga bang natuto tayo sa kanya mga salita?
Alam niyo, yung the weightier matters of the law, yung gusto ng Diyos. Pwede natin makalimutan because we're all only focusing on the smaller things. People can already be proud. Pinagawa na naman ako para sa Diyos. I think binigyan din pa yan sa Micah 6:8. I'm reading from the ESV. He has told you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justice, and to love kindness, and to walk humbly with your God. See, yung totoong kaugnayan sa Diyos would cause us to live that kind of life that is pleasing to God. Mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamaliit. Don't neglect the weightier matters of the Lord. Now, ang problem din nila, lalo pang diniin ng Panginoon in verse 24 of Matthew 23. Ano tawag niya sa kanila? Blind guides who strain out a gnat and swallow a camel. Alam niyo yung gnat? Maliit na insekto yan. Pero dahil nga wala sa kanilang diet, ang tawag sa diet ng mga Jews, yung kosher. Bawal yan, hindi yan kasama. Sisigurado nila yung pinakamaliit na insect, hindi masasama sa pagkain o diet nila. Okay? Pero, parang nakakatawa yung illustration Pero handa silang lumulo ng kabel. How foolish that is. Ano lang ang point ng Panginoon? Nawala yung kanilang sense of proportion. Hindi na nila alam. Sobrang higpit mo dyan sa isang matter. Yung pala, mas malaki pa yung ginagawa mo. Sixth woe in verse 25. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you cleanse the outside of the cup and dish, but inside they are full of extortion and self-indulgence. Deliberately, sinadya nila, ipakita yung panglabas na magandang itsura, parang clean, spotless. Wala kang may pipintas. Pero, pagdating sa pangloob, punong-puno ng masasamang gawa, full of extortion and self-indulgence. At related to sa 7th woe in verse 27. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you are like whitewashed tombs, which indeed appear beautiful outwardly, but inside are full of dead men's bones and all uncleanness. Na, imagine ko nga, what a graphic illustration. Ano ba ang pinakamalala dun sa libingan na pinaputi? And kung sa mga Pilipino, bago mag All Souls Day, talagang pinturahan yan, linisan, para maganda. Sa kanila naman, bago mag-Passover, inihahanda nila yan. Pero hindi na bago yung loob Bulok pa rin. Diba? Yun ang laman. At yun ang problema kapag puro panlabas ang nakikita, pero hindi chine-check yung kanyang panloob. That's why, hindi ba sa mga Christians, we always should pray, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me. And lead me in the way of life. Baka tayo makontento, we're okay outwardly, pero yung puso natin layo-layo sa Diyos. Sila walang nagbago. And that's a sign, wala talagang buhay mula sa Diyos. And the 8th woe, verse 29. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, because you build the tombs of the prophets and adorn the monuments of the righteous, and in 30, and say, if we had lived in the days of our fathers, we would not have been partakers with them in the blood of the prophets. Sa panahon kasi nila, tradition nila, yung mga prophets na namatay noon, pinagtayo pa ng monumento. At pagagandahin nila yan in order to honor them. Ang nakalimutan nila, yung mga magulang nila ang nagpapatay sa mga prophets because ayaw nilang tanggapin ang mensahe ng Diyos. Pero ino-honor nila. Tapos, dumating ang mga pinadala ng Diyos na tagapagbigay ng mensahe, like John the Baptist. And eto ang Panginoong Jesucristo, who is God Himself, the Son of God. Tinanggihan nila. And they were so proud, sabi nila, hindi namin gagawin, kung kami nasa panahon nila noon, hindi namin gagawin yan. Pero sila rin ang nagpapatay sa Panginoon sa Kristo. That was the greatest offense na ginawa. Kaya nga sabi ng Panginoon in 32, fill up then the measure of your father's guilt. Sige, dagdagan nyo na, punuin nyo na, sagarin nyo na yung ginawa ng mga ninuno nyo. And they did that, again, when they crucified the Messiah.
Pareho ito nung sinabi ng Panginoon kay Judas in John 13:27. Anong sabi doon? Now after the piece of bread, Satan entered him. Then Jesus said to him, "What you do quickly." Yung gagawin mo, gawin mo na. Sinasabihin sila ng Panginoon, gawin nyo na yung gagawin nyo ngayon. Sila na yung pinaka example ng kinungunan ng Panginoon. But again, sabi nga natin, as the Lord was bringing these words of condemnation, ano yung awa? Ano yung walong bagay na yun? Sinarado daw nila ang kaharian ng langit para sa iba. Nagnanakaw sila sa mga mahihina. Kapag nagkaroon sila ng convert or proselyte, lalong papunta sa maling direksyon. At para sa kanila, ayos lang, kahit mali ang iyong panunumpa, dahil hindi naman talaga para sa Diyos. They were obsessed even with trivialities. Sobra ang kanilang pagtutok sa maliliit na bagay. They were impure outside and inside. They looked good outwardly, but again, no true life. And they honored the dead prophets while murdering the living ones. Kaya pala ang sabi ng Panginoon, ang tawag sa kanila, serpents, brood of vipers. Yung term na yan, brood of vipers, ibig sabihin, family of the devil. Wala na talagang mas titindi pang sasabihin ng Panginoon. Bakit? Kaya sabi ng Panginoon, how can you escape the condemnation of hell? Kung hindi sila magsisisi, talagang yun ang kanilang pupuntahan. But why did the Lord tell them such strong words? Una, ayaw ng Panginoon na magsama pa sila ng iba in their hypocrisy. Ang dami nilang nadadala. Sila yung tinitingalang religious leaders. Pero pangalawa, gusto ng Panginoon, magsisi pa rin sila. Alam niya, kilala niya sila. Pero, huwag sila ang maging tagapaghatol, pero magsisi sila sa harapan ng Diyos. And you would notice, out of the 8 times na binanggit yung salitang woe, 7 times may kasama yung salitang hypocrites. Sila na yung epitome or pinaka-great example ng mga nagpe-pretend. Kaya pala, hindi dapat kaya. And one day, sabi ng Panginoon, at this particular time, hahatulan sila ng Diyos, sisingilin sila ng Diyos. From verses 35 to 36, that on you may come all the righteous blood shed on the earth, from the blood of righteous Abel to the blood of Zechariah son of Berechiah, whom he murdered between the temple and the altar. Surely I say to you, all these things will come upon this generation. Sisingilin sila ng Diyos sa lahat ng kanilang kasalanan, dahil matuwid ang Diyos. So wag asahan ng mga tao, they can get away. Maaaring pinapayagan sila at this time, pero hindi ibig sabihin, pwede absuelto na sila. Judgment will come. Sabi ni Jean Campbell Morgan, one can almost feel the withering force of his strong and mighty indignation. Indignation directed not against the people, but against their false guides. Talaga namang sobrang matindi yung mga salitang ginamit ng Panginoon. And yet, behind it all is his heart, and the woes merge into a wail of agony, the cry of a mother over her lost child. Sa Panginoon, pwede yun. Andun yung kanyang galit, pero andun yung kanyang awa. Character, pareho yan ng ating Panginoon. Kaya, as you go to the last part, when Jesus would cry over Jerusalem, sabi sa last part in 37, O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her, how often I wanted to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. In the midst of their rebellion, umiyak ang Panginoon habang tinitingnan niya ang Jerusalem. His heart was broken with them. At yung image daw ng hen or a bird protecting its young, ginagamit sa Old Testament para ipakita yung protection ng Diyos sa kanyang bayan. An example is Psalm 78. Sabi doon, keep me as the apple of your eye, hide me under the shadow of your wings. Psalm 91:4, he shall cover you with his feathers, and under his wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and
buckler. Sa lahat ng lalapit sa Panginoon, masusuntungan nila, talaga naman andun yung pag-ibig, yung awa ng Panginoon. He will take care of his own. At yun ang gusto niya sana mangyari for them. But they would not. How often I wanted to gather your children together. Ibig sabihin, madalas bumibisita ang Panginoon at tinitingnan niya ang lugar na yon, madalas niyang nararamdaman. Sa marami niyang mensahe, tinatawag niya sila. But they were not willing. At yun yung katigasan ng puso ng tao, yun ang magiging dahilan para hatulan siya ng Diyos. And hindi na malayo, talagang God will judge them. Sabi sa 38 and 39, See, your house is left to you desolate, for I say to you, you shall see me no more, till you say, Blessed is he who comes in the name of the Lord. Actually, that was a quotation from Psalm 118:26. Habang ang mga tao nagpupuri sa Kanya. And remember, nauna dito, yung Kanyang pagdating sa Jerusalem, kung saan sumigaw ang mga tao, Hosanna to the highest. They recognized Him at the time. Pero, karamihan, tumalikod sa Kanya. At hindi na daw nila mauulit yun until such time na i-recognize nila kung sino siya bilang tagapagligtas. And so, ganun pa rin ang mensahe sa atin, mga kapatid. Either people will try to rebel against God, at pag nagrebelde ang tao, for sure, ang kapamakan. Pero sa mga magpapasakop sa Kanya at pagpupuri, they will experience the great salvation. At yun yung mensahe dala-dala natin sa mga tao. I pray, may the Lord use us para ipakilala siya sa atin. Sana may pinaalala ang Panginoon sa pag-aaral.